Meron itong 2.4 colored screen, GPS ready and turn-by-turn route navigation, UNFLAS and Bluetooth connectivity kung saan pwede mo i-connect ang iyong power meter, cadence sensor at heart rate monitor, Strava and Training Peaks compatible. At higit sa lahat, this is for only under 2,500 pesos. Tara, sa video na to, samahan nyo akong i-review ang GOID CC600. Tingnan natin kung ito na ba ang pinaka-budget friendly na smart bike computers na available sa market ngayon. Higit sa lahat, hindi nga pala to sponsored video at binili ko ng sarili kong pera ang bike computer na to at ang lahat ng sasabihin ko dito ay based sa mga na-experience ko while I'm using this smart bike computer. Sa mga hindi familiar sa GOID or GOID Sports, sila ay isang brand ng cycling electronic na gumagawa ng power meter, bike computer, sensors like heart rate monitor, cadence, and speed sensors. Sila ay based from China. Based sa aking research, sumikat sila around 2021 sa kanilang budget-friendly na CC400 na smart bike computer. At kung familiar kayo sa Majin at ang Majin C506 SE, etong CC600 ng GOID ay isang rebrand ng Majin C506 SE. Kaya medyo similar ang kanilang mga options at features. Ang GOID at ang Majin ay gumagamit ng application which is yung OneLaugh Fit na available sa Android at iOS devices. Quick unboxing of the GOID C600 bike computer. So meron siyang 2.4 screen at ito yung mga functions niya. At may navigation siyang available. To start, simply press the right button at ito yung pinaka main page at ang navigation niya. And then elevation page. And then another page for speed and distance. You can also track your heart rate and cadence. Then ito yung Type-C charger, power off button, and then dalawang function button sa baba. So this is the GOID CC600 out of the box. To turn off, simply press and hold the power button for 2 seconds and then press the right button. So, ginagamit ko tong GOID CC600 for almost 500 kilometers at nagamit ko na siya around mga 5 to 6 na ride. At ito yung mga napansin kong pros and cons. Mag-umpisa muna tayo sa pros. First, na nagustuhan ko sa bike computer na to ay yung kanyang colored screen na 2.4. Hindi siya ganun kalaki pero based sa experience ko, 2.4 inches na screen is okay na din. And then yung GPS positioning niya is mabilis. Once na mag-start ka na mag-ride, mag-start din yung record ng kanyang speed. And then for the sensors, I'm using heart rate monitor which is armband strap and then a cadence sensor which is nakakabit dun sa crank ng bike ko. Basic experience ko, mabilis din at mukhang accurate naman. Second na nagustuhan ko dito sa bike computer na to is yung kanyang battery life. Kasi natandaan ko na nag-ride ako around 100 kilometers at ang nabawas lang sa battery life niya is around 8 to 10%. Ang ride namin ay umabot ng mga 8 hours. Continuous siya, naka-open yung bike computer, hindi ko siya pinos kasi may automatic pause siya. Third na nagustuhan ko sa bike computer nito is yung price. Around 2,400 ko nabili to sa Lazada. Ang masasabi ko ay sulit-sulit siya talaga. Doon naman tayo sa cons. Ang hindi ko lang nagustuhan dito is yung rerouting feature niya. Kasi wala siyang rerouting. Kailangan mo talagang sundin yung ruta na sinave mo at in-upload mo sa bike computer. Kasi hindi siya magbibigay ng other option
para i-reroute in case na mapunta ka sa ibang street or sa ibang kalsada. Last cons ko naman or sa mga hindi ko rin nagustuhan sa bike computer na to is hindi siya touchscreen. Pero sa price naman, kahit hindi siya touchscreen, okay na din kasi around 2,500 lang tong bike computer na to. And para sa akin, sulit na yun. Para lang naman yun sa preference, para kasing mas okay yung touchscreen. Gawa ng lahat ng device na meron tayo ngayon is touchscreen compatible na. Isa pala sa mga pros na naalala ko regarding this bike computer is Type-C compatible na din siya. So, kasi halos lahat ng device ko or electronics ko sa bahay or pag nagra-ride ako is Type-C na. So, hindi siya mahirap ihanap ng charger. So, ayun. Nagamit na natin to at napakita ko sa inyo kung gano'ng kasulit itong CC600. Kayo, anong bike computer ang gamit nyo? I-comment nyo down below. At kung tingin nyo ba sulit itong bike computer ng GOID, which is ang GOID CC600. In case na bibili kayo ng bagong smart bike computer, pipiliin nyo ba to or pipiliin nyo yung mga mas mahal na brand available sa market? Okay guys, thank you for watching and see you till next time.